Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon tungkol sa article ni Mr. Rigoberto Tiglao sa Manila Times dated May 24. Opinion niya ito tungkol sa nangyaring kudita sa Senado. Okay, ang title sa column ni Mr. Tiglao, Senate ko, bad for Marcos, bad for country. So, diyan tayo magbibigay ng reaksyon. Masama sa administrasyong ito. Parang pinukpok ni Marcos Jr. ang kanyang ulo na martilyo. Bakit pinayagan niyang mangyaring ganon? At saka, ang mag-suffer ang taong bayan. Bad for the country. So, basahin ko lang yung first two paragraphs. Ang ganda ng then i-expound ko. Whether President Ferdinand Marcos Jr. instigated or merely supported it when it was underway, the coup against Senator Juan Miguel Zubiri as Senate President by Senator Francis Chis Escudero is bad news for the country and for the President. Okay. Ano ba? In-instigate ba ng Malacanang o sinuportahan lang? Sinasabi ni Senator Escudero na wala daw kinalaman ng palasyo. Ganon din si Jinggoy. Kaya lang, ang taong bayan hindi naman mangmang. Hindi naman tayo ipinanganak kahapon lang. Matanda na po tayo. Very clear po si Senator Zubiri na tinanggal siya sa pwesto kasi hindi siya nagpahawak sa leeg. Tinanggal siya sa pwesto ng powers that be, makapangyarihang tao. Hindi siya sumusunod. Kasi ang paninindigan ni Senator Zubiri, dapat ang Senado independent. May nag-uutos. Ito ang gawin nyo, ito ang gawin mo. Hindi niya nagagawa. Tanggal siya. So, sino yung nag-uutos? Sino yung hindi niya sinunod? Wala nga naman nautusan siya ni Senator Escudero. Ordinary senator lang siya. Chairman lang kung anong chairman siya. Siya ang astig sa Senado by that time. Kaya ito, yung sabi ni Mr. Tigla na whether instigated or merely supported it, alam na. lam na ng taong bayan na ito utos ng makapangyarihang tao. Sino yung makapangyarihang tao? Alam nyo na. Hindi na dapat sabihin. So, bad for the country and bad for Marcos Jr. Why? Bad for Marcos muna. Later on na natin talakayin yung bad for the country. Okay. Escudero's arrogance. Kung magsalita si Cheese, grabe. Parang may pag-astig ang dating. Escudero's arrogance that it wasn't hard to remove Zubiri. Talaga naman, masasaktan si Zubiri nito. Madali lang tanggalin. The swiftness in which the plot unfolded, the plotter's complete silence on the reasons why Zubiri was yanked from the top post, all this will result in a divided Senate. Dito na. Kawawa po ang ating bansa. Yung divided Senate na yan. Nako, kakaunti ang maipasang batas. Hindi katulad noon. No? Start ng administrasyong ito, bago nila sinibak si Zubiri, super majority ang Senado. Ibig sabihin, 22 senators ang alyado sa administrasyon. Kaya madaling pumasa.
Ngayon, divided na ang Senate. Mamaya punta tayo paano mga paksyon-paksyon na sa Senado eh. Divided Senate with bitterness. Saktan. Bitterness on the part of the 6 senators who remained loyal to the former Senate President. Kaya itong loyal na ito, yung 6 plus Subiri, tinawag na nilang sarili nila na Magic 7 or Solid 7. They will, in effect, expand the opposition from 2, sino yung dalawa? Pimentel and Risa Hontiveros to 8, sabi ni kailang 9 na. Kaya yun na po, nagka-faction na po ang Senado. So, dalawang oposisyon na original. Itong Magic 7, nagko-contemplate pa. Itong break, 2 months break yan eh. Magmuni-muni, pag-resume ng 3rd regular session ng Senado. Sasama na ba sa minority bloc or maging independent? To me, kahit independent, kuwan pa rin ito. Balakid na ito sa mga legislative agenda ng Marcos administration. Kasi nasaktan na eh. Pero mo, nag-resign. Nung tinanggal na si Subiri, automatic, nag-resign si Senate President Pro Tempore Ligarda. Nag-resign si Villanueva. Nag-resign si JB Ejercito as majority floor leader. Lahat. Angara nag-resign yung mga chairmanship. Resign. Anong ibig sabihin nun? Nasaktan. Kaya I agree with Mr. Tiglao na na-expand na, dumami na ang oposisyon. So, from 2, nagiging 9 na. Okay, so, yung 15, yung sumuporta kay Escudero, Escudero plus 14, yung pumirma, hindi pa solid yan na all-out support sa administrasyon ni PBBM. Bakit? Nandyan yung 3 PDP, Bongo, Tolentino, and Bato. Maraming nagtataka bakit sumuporta kay Escudero itong 3. Mamaya ko na lang i-vlog yun. Ito pro-Duterte itong 3 nito eh. Kung lumalalang alitan ng Marcos and Duterte, saan mapunta itong 3? Nako, papunta yan loyalty nila kay Duterte. Kaya yung 15 majority, posible sa mga controversial na bagay, lalo na sa charter change, yung 3 na yan, hindi susuporta sa Marcos administration. Okay? So, ilan na lang sila? 12 na lang. Okay, yung 12 na naiwan, mayroon pang 2 dyan na hindi nila hawak sa leeg. Sino? Senator Amy Marcos and Senator Cynthia Villar. Yang 2 na yan, very vocal na against sila sa charter change. So ano ngayon? Tama ba? Yung strategy na although hindi nila ina-admita, kailang alam na ito instigated ng someone, yung makapangyarihan. So, it's a very disastrous political move, itong pagpatanggal nila kay Senator Subiri. And it's really bad for this administration, lalo na sa gustong-gusto nilang mangyari na charter change. Sabi ni Senator Subiri, Chacha is dead. So, 9 na ang klaro na kukontra yung Magic 7 plus opposition. Wala na, talo na. Then, bad for the country.
Yan, yung nagkawatak-watak na yan. Sino ang number one na kawawa? Ang taong bayan. Dapat hindi ganyan. Ang sitting president na walang suporta ang mga senador, nako, wala siyang magagawa. So, sana may pag-asa pa na masolve ito lahat. Kailan? Wala na. Litsi-litsi na ba o watak-watak na ang supermajority na Senado dahil sa pakikialam ng makapangyarihang tao na ayaw panganlan ni Senator Zubiri, yung nagpasibak sa kanya. Although sinasabi niya man, klaro na bakit siya sinibak? Dalawang rason. Dahil sa People's Initiative o Charter Change na hindi maganda ang pamamaraan nila at saka yung PDEA Leaks investigation ni Senator Bato. Yan po ang dahilan. Sinong nasaktan doon? Alam na ng taong bayan. Hindi ninyo maluloko ang taong bayan. Good luck na lang sa administrasyon ito.